Sige po, good evening po sa bawat isa. So kahit na ilan lang po tayo, mag-start na tayo kasi medyo nagiging late na po. So bago po tayo mag-start, hinihilingan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Karapat-dapat kang sambahin, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niyo po, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa gabi na to na muli niyo po kaming pinagtipon-tipon, na bagamat iilan pa lang po kami, alam ko po na meron ka pa pong mga anak na pupunta dito upang dumulog sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po na nakarating po kami dito ng ligtas. At dalangin ko po na ingatan niyo din po yung mga kapatiran po namin na papunta pa lang po dito. We pray, Lord, na ikaw po yung manguna po sa aming gagawin sa gabi na to. At humihiling po kami ng kapatawaran kung meron naman po kaming mga naisip, nasabi o nagawa na hindi nakakalugod sa iyo. Linisin niyo po kami, Panginoon, mula ulo hanggang paa upang maging karapat-dapat po ang lahat ng aming gagawin, ang lahat ng aming mga itudulog sa iyo, Panginoon, upang makita niyo po na maayos po yung puso namin, Panginoon, at ibigay niyo po yung favor na hinihingi po namin sa inyo. Maraming salamat po, Lord. Nawa po presensya niyo po ay makasama po namin sa gabi na to at sa araw-araw ng aming buhay. Thank you po, Lord. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng bagay at maging sa magdadala po ng iyong mga salita. Lord, tunay na yung salita niyo po yung mangusap, hindi po yung kung ano man pong nilalaman ng bibig o ng puso ng tao, kundi yung salita niyo po ang mangusap sa bawat isa na sa amin, Panginoon, upang maging blessing po, maging increase sa aming faith at sa pananampalataya po namin sa inyo at sa pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Thank you po, Lord. We offer everything to you. Sa iyo pong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So may galak po ba ang bawat isa sa atin? Amen. So ang galak daw po, yung joy, hindi siya affected ng mga anong nangyayari sa paligid natin. Yun po yung nasa loob natin simula nung tanggapin natin si Lord, na kahit ano yung nangyayari, hindi siya nakaka-affect sa atin. Yung inner joy na nanggagaling sa Diyos, lagi lang po nasa atin. So i-declare po natin na tayo po lahat ay may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa po, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong
pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Hallelujah! So siya po daw yung may handog ng kapayapaan, ng kagalakan at kalakasan. So ano man po yung pinagdadaanan natin, wala po tayong ibang dapat lapitan kundi siya lang. Siya yung source natin ng lahat ng pangangailangan natin. At dalangin ko po sa gabi na to na yung puso natin, matagpuan niya na nagtatapat sa Kanya, na hindi man tayo perfecto, pero dahil sa tulong niya, nawa, madatnan niya ang bawat isa sa atin na naging banal na tahanan niya. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging
tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah. Ito nga po yung dalangin po namin, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon, upang makita po yung kaluwalhatian mo, hindi yung kahinaan namin, hindi yung mga kasalanan namin, kundi yung kaningningan niyo po ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yan, ito na naman po yung part ng ating prayer meeting na kung saan malaya po tayo makakapunta dito sa harap para mag-testify ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So meron po ba sa atin na gustong magbigay ng testimony sa kabutihan ng Diyos? O si nanay, parang... Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi po, Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon nga dahil talagang dapat nating pasalamatan parati araw-araw, gabi-gabi, lahat. Buong araw pasalamatan natin ang Panginoon sa binibigay niyang kalakasan sa atin at maging sa binibigay niyang pangangailangan sa atin mga buhay, Panginoon. Sa ang Panginoon talaga ang siyang nangunguna. Kaya maraming salamat, Lord, sa mga Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Papasalamat din po ako sa Lord kasi December na. Tapos na yung isang buong taon, no? Tayo ay ginagabayan ng Panginoon. So, kumbaga parang mas
yung bagong taon, mas para sa akin yun ang dapat kong ipagdiwang. Kasi bagong taon, yung isang buong ikot na yon sa globo nga, 265 and 1/4 bang gano'n. Tayo yung nakasurvive, no? Opo. At siyempre, pinagpapasalamat ko din yung pag-aaral ng mga bata kasi, di ba? Si Julia, nakatapos na lang isang semester uli. So, isang semester pa uli ang inintay para makatapos na yung pagiging nurse niya. 1 sem na lang. So, yung plano natin, sinusundan ng Panginoon. So, di ba, palagi siyang nakasunod. Kaya yung mga plano natin, natutupad. Kaya salamat sa Panginoon at tayo palaging sinusundan ng Panginoon. Hindi tayo iniiwan. Maraming pong salamat. Meron pa po ba na nais mag-testimony? Astralis pa. Konti lang naman tayo. Magandang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat din po ako dahil nandito po ulit kami. Kahit konti lang po tayo, pero yung pong Espiritu ni Lord nandito po na kasama po natin lagi. Nagpapasalamat din po ako kasi nung pong nakaraang week na to, sumama po yung pakiramdam ko. Siguro mga 2 araw yon. Tuwing gabi, masama ang pakiramdam ko. Pero hindi naman, basta nagpe-pray ako kay Lord, Lord, ayokong magkasakit kasi ayokong umabsent sa clinic. Marami kong obligasyon na dapat tapusin doon. Pero binibigyan pa rin ako ng kalakasan ni Lord. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Tapos yung mga blessings pa rin na ibinibigay, talagang patuloy. Hindi talaga ako nawawalan, mauubos, pero laging merong nakashoot doon sa wallet ko. Wala na, 100 na lang. Magta-times 5 pa yun. Yung 100 ko, magta-times 5 kagad. Kaya nakakapagtaka talaga. Kung hindi mo alam kung saan mo kukuhanin, sasabihin ko, bukas kasya pa ba itong 100? Ay, magugulat na lang ako. Magkakaroon ng 500 yung wallet ko. Talagang si Lord, pagka talagang yung puso mo malinis, tsaka yung hinihingi mo talaga sa Kanya, talagang ibibigay niya talaga. Tapos tsaka dito sa mga kapatiran, yung pagsasamahan natin, nagpapasalamat din po ako dahil tayo nandito pa rin, buhay pa rin tayo. Walang matanda, walang bata, walang may sakit o wala, pero talagang nandito pa rin po. Kaya siguro kailangan lang din natin magmahalan pa rin po tayo dito sa church kahit na anong pagsubok, basta kapit-kapit lang po tayo dito. Maraming salamat po. Amen po. Meron pa po ba? Ayan, Sister Lynn. Ayun, nagpapasalamat lang po kami. Siyempre, ang family ay gift ng Panginoon, no? So, yung pagkakataon na makapag-banding, work and pleasure. So, nagkaroon ng pagkakataon. And then, sa work rin naman, in our simple ways, ay parang nakakapag-share tayo ng yung parang nadadaanan pero i-glorify natin ng Panginoon kasi kanina actually may kausap akong kasamahan sa trabaho. So tinitingnan namin yung calendar kasi punong-puno ng gawa ng ganap, no? Tapos sabi niya, anong year ba sa next year? Di ba 2025? Pagka sa next year, anong year yon? Sabi ko, ewan ko, basta ako alam ko yon ay year of the Lord. Kasi di ba may mga Chinese calendar, may mga year of the animal, year of the ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ko alam kung anong year yung nasa kanila. Pero kako sa amin, ang sinasabi namin lagi is it's the year of the Lord. Kahit anong year pa naman po yan. So, yun po. Amen. Meron pa po ba? Wala. Sister Marlon ba? Okay.
Sige po. Sige po, kung wala na po, ako gusto din po magbigay ng testimony kasi nung last Tuesday, yun na po yung appointment ko ng interview. So, hindi man po ako nabigyan ng visa right there and then, pero hindi naman po siya yung automatic na deny agad. Kasi ang naging siya, divorce decrees. So, may binigay sa akin na letter na kailangan lang namin i-send yung original or certified copy ng divorce papers. Then, pag satisfy na sila, i-send ko yon through LBC with my passport tsaka yung letter. Then, pag na-receive nila at na-satisfy sila sa papers, babalik sa akin yung passport ng may visa na. So, yun. At least, meron pa ring way kung paano ako magkaka-visa. So, yun po yung next na prayer na sana maging mabilis po yung pag-process nung pagpapadala sa akin nung papers na hinihingi at pagpapadala ko ng papers doon sa embassy tsaka yung pagbalik sa akin yung passport na may visa. At saka pinagpapasalamat ko din kay Lord kasi yung time na yun halos wala kaming tulog kasi yun yung time na mga sa GC, patulog na dapat ako, pero hindi ako nakatulog kasi yun yung time na nag-ask na ng prayer si Sister Ana. So yun yung time na nawala na si Pastor. Kaya hindi din ako masyado nakatulog. Mga 1.5 lang yata yung naitulog ko. Tapos 4 a.m., kailangan kong gumising tsaka gumaya kasi maaga yung appointment, 8:30. So, salamat kay Lord kasi hindi ako na late. Kahit na hindi namin alam kung paano, nilakad lang namin from UN Avenue. Tapos, isa pang pinapagpasalamat ko is, hindi ako kinabahan nung interview na. Ayun. Kasi yun yung wino-worry ko yung kakabahan ako. Pero nung time na yun, wala talaga akong kaba. Ano lang siya, kalmado lang ako, hindi nagpapawis yung kamay ko, wala talagang kaba. Kaya naging maayos naman yung interview. Sabi nga nung consul officer, okay naman yung interview. The interview is okay. You just need to give yung documents nga na kailangan. Tapos, afterwards, we'll process the visa if everything is okay. Parang ganon. So, yun. Yun po yung pinapagpasalamat ko kay Lord. Yan, may interruption pa. Meowming, magte-testimony ka din ba? Ayan. So, ako din po yung mag-exhort for this night. So, before po tayong dumako sa exhortation, mag-pray po muna tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name. Lord, maraming salamat po sa gabi na to na dinako niyo pong muli kami dito at sa oras po na to, nagpapakumbaba po ako. Linisin niyo po ako from head to toe. Nawa po, kayo po yung kumilos sa buhay ko, sa mga sasabihin ko. Nawa ito po yung galing sa iyong salita, Panginoon, at hindi galing sa akin lang. At magbigay po ng pagpapala sa bawat isa po sa amin, yung mga maririnig po namin. At maraming salamat po, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, ngayon po, parang wala nga din ako masyadong preparation dito eh. Pero kasi nung, ang iniisip ko kasi kung ano yung gusto kong i-share, ang naisip ko is about Jeremiah 29:11 at kung paanong parang magka-connect sila ng Romans 8:28. So siguro alam naman po natin lahat yun, di ba? In Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Yun po yung Jeremiah 29:11. So in other translations, sabi doon, "For I know the plans I have for you, says the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, the plans to give you hope and a future." Yun yung other translation. Tapos yung Romans 8:28 naman, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." So parang iniisip ko, bakit para akong
magka-connect or parang magkamukha tong ano na to, yung dalawang verse na to. So first, yung sa Jeremiah, sino po ba yung nagsasalita dito? So, syempre, si Jeremiah po yung nagsulat, di ba? Pero sabi dito, says the Lord. Di ba? Sabi dito, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. So parang ito'y sinasabi ni Lord para sa mga Israelites. Tapos, sa Romans 8:28 naman, syempre po, si Paul ang writer ng Romans, di ba po? Then, sa Jeremiah, yung Jeremiah 29:11 ay sinulat for the Israelites. Kasi, yun, Israelita yung mga kausap ni dito, di ba, ni Jeremiah. While sa Romans naman po, sinulat po ni Paul for the believers, mga mananampalataya sa Rome. Then, sa Jeremiah po, ito yung during exile ng mga Israelita sa Babylon. Tapos, yung sa Romans naman, syempre, yung time ni Caesar po yata yung time na yon. So yun po, si Jeremiah, syempre alam po natin na nasa Old Testament, and then si Romans nasa New Testament. So yun po yung medyo background nila. Tapos, ano pa po yung ibang magkamukha sila? So silang dalawa, both have the message of encouragement. So yung dalawa na to, parang popular nga na kino-quote ng mga Christian, di ba? Kahit nga non-Christian alam na alam tong verse na to kasi napaka-positive niya talaga Lalo na yung Jeremiah 29:11. Kahit hindi nga Christian, kino-quote to kasi sabi, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So yun. So pareho silang may message of encouragement. Then, ang kapareho pa nila is, prayer is an important part for these verses. So, paano kung nasabi yon? So, kung sa Jeremiah, di ba yung kanina, Jeremiah 29:11, kung bababa pa po tayo sa Jeremiah 29:12 and 13, sabi dito, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, may prayer po na involved, di ba po? Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Sa Romans naman po, kung itataas po natin yung basa sa Romans 8:26-27, sabi doon sa 26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. So yun po, parehong important part ng verses na to yung prayer, kasi yung isa, yung Jeremiah, pagbaba mo, may makita mo, may about prayer, and then sa Romans naman, bago dumating yung 26, 27, parang binanggit din dito about prayer. So, ayun po yung naging pagkakatulad nila. Tapos, so bakit po ba importante yung mga verses na to? Siyempre po, sa buhay natin bilang Kristiyano, tulad nung sa Jeremiah, kasi di ba nung time na yon, exile sila sa Israel. So yung, kung ikaw, exile ka, hindi ka free, di ba? Katulad nung sa pulang araw, di ba, tayo ay sinakop ng hapon. Hindi maganda yung buhay nun, di ba po? Hindi po maganda. Hindi good yung buhay nun. Pero, nabanggit pa rin doon na, for I know the plans I have for you, says the Lord. So, kumbaga, kahit hindi maganda yung buhay na meron sila doon, pero nandun yung hope. Kasi alam ng Diyos, yung plano niya sa buhay ng bawat isa, ng bawat Israelita nung time na yon.
So, dito naman sa Romans 8:28, parang ini-imply din dito na all things work together for the good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, hindi sinabi dito na all things will be good for all those who love God. Sabi dito, will all things work together for good. So, hindi lahat ng bagay ay maganda or mabuti. Pero, mag-work si Lord para maging good yung mga nangyayari sa buhay ng bawat umiibig sa Kanya. So, bakit po ba napaka-importante nitong mga verses na to? Kasi katulad ngayon, di ba po, may pinagdadaanan tayo, hindi lang naman po yung pamilya ni pastor yung nagdadalamhati. Kasi alam ko, sa atin din, affected din po tayo. Dahil ang daming role na maiiwan ni pastor. So, itong mga verses na to, pwede natin siyang maging panghawakan natin na magbibigay sa atin ng encouragement na bagamat may nangyaring hindi maganda, hindi naman po sa atin pinangako talaga na lahat magiging maganda all throughout, di ba po? Ang sabi doon, all things work together for good, for those who love and follow God. So kahit na may nangyayaring hindi maganda, pero alam natin, napaka-cliche na nga po nung sabi na may dahilan or may purpose kung bakit nangyayari lahat ng bagay. Pero yun naman po talaga yung totoo, especially sa ating mga nananampalataya at nananalig kay Lord. Tulad po sa situation ko, hindi po siya totally good. Pero alam ko po na may plano po si Lord kung bakit naging ganun yung outcome. So, it's an encouragement for us na pwede nating panghawakan na kahit na dumadaan po tayo sa mga hindi magandang bagay, may plano po yung Diyos, may magandang plano ang Diyos sa atin. Hindi man maganda, yun nangyayari, pero may magandang plano. At alam na ng Diyos kung ano po lahat ng mangyayari sa ating buhay. Planado, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So, manatili lang po talaga tayo na naniniwala, nagtitiwala sa ating Diyos, kasi nga sabi din po sa Romans 8:28, all things work together for the good of those who love God and those who follow according to His purpose. So, yun po. Hindi man good ang nangyayari, pero alam natin na gagawa ng way ang Lord para maging good po, maging mabuti para sa atin, yung ano man yung nangyayari. Hindi po tayo mag-e-end lang ng sad. Meron po talagang planong maganda si Lord sa ating buhay. Patuloy lang po na tayo na manalangin kasi napaka-importante po ng prayer. Yan po talaga yung magbibigay sa atin ng katatagan through the help of the Holy Spirit din po. Yun, so kahit na medyo shaky tayo ngayon, pero ang Diyos yung magpapatatag sa atin. Ayan po, yun lang po yung gusto kong i-share sa atin ngayon. So, sige po, mag-pray na po tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Alam po namin na dumadaan man po kami sa mga hindi magandang pangyayari, personal man po, congregational, maging sa bansa namin, Panginoon, ang dami-dami pong mga bagay na hindi maganda na nangyayari. Hindi po laging maganda, hindi po laging maayos ang buhay, pero alam po namin na gagawa ka po ng way para itong mga hindi magandang pangyayari maging blessing po, Panginoon. Maraming salamat po dahil Ikaw po yung Diyos na mabuti, Panginoon. Hindi man po kami mabuti lagi, pero Ikaw nananatili kang mabuti, Panginoon. Mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kahit na hindi kami deserving sa mga biyaya at pagpapala nyo, ngunit patuloy nyo pong binibigay sa amin, pinapadaloy po yung biyaya at pagpapala, yung provision, yung health, Panginoon,
yung kakayanan para mapaglingkuran ka. Maraming salamat po, Lord. At nawa po, makita niyo po sa bawat isa po sa amin na nagpapatuloy po kami, Panginoon. Ano man po yung mga nagiging sagabal, ano man po yung mga pagsubok, alam po namin na inaalaw niyo po ito, Panginoon, upang mas maging matatag po kami, para din ikaw po yung lapitan namin, Panginoon, para mas maging malapit po kami sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Good or bad, ikaw po yung may will kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay. At pinapagpasalamat po namin dahil alam po namin na you're in control, Panginoon. Alam niyo po kung ano po ang nangyayari at alam niyo din po kung ano yung kahinatnan. Alam niyo po yung kung ano yung magiging best para sa isa't isa po sa amin na mga anak niyo po na nananalig at umaasa lamang sa iyo. Kaya maraming salamat po, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.